Salamat sa Diyos dahil birthday po ngayon ni Princess Louie saka ni Martha. Palapakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga birthday celebrators. So mamaya after po ng message, tatawagin na po natin sa harapan at ipag-pray po natin lahat ng mga ipinanganak sa buwan ng Nobyembre. Sino po yung mga may birthday ng November po dito? Pakitaas nga po yung kamay. Ngayon na po tayo magsa-celebrate ng birthday nyo dahil baka sa last Sunday wala na pong pagkain. Amen. So, i-maximize na natin yung time na mayroon po tayong food ngayong service po natin. So, huwag po kayo mag-alala kung medyo mahaba or mag-extend ng konti yung ating service ngayong linggo dahil hindi lang tayo bubusugin ng Panginoon sa kanyang salita, kundi maging sa physical na pagkain na ipapakain niya mamaya. Amen! Praise God. Sino po ang may gusto ng Jollibee? Amen. Alam niyo po, darating mamaya si Jollibee, yung mascot. Amen. Amen. Kasi ang plano, ngayon po kasi talaga yung birthday ni Princess Louie. And ang plano talaga namin originally, mag-celebrate sa Jollibee. Ayan, kaso, feeling namin, mahihirapan kami kung ang birthday celebration niya ay 5 to 7 mamaya. So magagahon tayo sa oras, kaya dadalhin na lang namin si Jollibee dito. Amen! Siya na ang pupunta dito. Instead na pupunta sana tayo sa Jollibee mamaya after ng service. Ready na po kami. Excited na kayo makita si Jollibee. Amen! Para si Jollibee ang dito. Praise God. Pero si Jesus po, muna ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon. Amen po! Amen! Ayan po. So, ayan. Binabati ko po sila mamay ko and papay ko sa US. Nanonood po sila. At I'm sure nagpupuyat po ngayon yung aming mga kapatid at kamag-anak na nasa abroad. Dahil nanonood po sila ngayon ng live. And simultaneous po kasi magkakaroon din ng live sa family group namin yung Sunday School sa taas. Naka-live na ba kayo sa Sunday School? Sa family email. Ayan po. And kaso private po kasi yung live namin. Kaya hindi natin mapapanood. Amen. But praise God dahil lahat po tayo ay magiging excited mamaya sa celebration po na kabutihan ng Diyos sa ating mga pamilya at kamag-anak na kasama po ngayon. Amen. At of course, maging ng mga nanonood sa Facebook Live. Ayan, so pakilabas na po kayo yung mga Bible. Let's open our Bible sa chapter 20 ng Book of Joshua. So, pakitanong mo nga yung kapatid mo, kapatid, dinala mo ba ang Bible mo? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, nasaan na yung Bible mo? Nasaan ba yung Bible niya? Nasa bahay. Amen. Okay lang kung nasa bahay. Tanungin mo sa kapatid, nabasa mo na ba yung Bible mo, chapter 20? Amen. Okay, so, nabasa mo, pero ang tanong na, memorize mo ba yung nilalaman ng chapter 20 at hindi mo na dinala yung Bible mo? Memorize nyo ba? Sino po ang naka-memorize na hindi nadala ng kanyang Bible? Amen. Praise God. And so, ang ating pag-aaralan ay matatagpuan po sa chapter 20 ng Book of Joshua. Hallelujah. Ang pamagat po nito ay Cities of Refuge. Pakisabi nga po yon, Cities of Refuge. Question, ano po sa Tagalog ang Cities of Refuge? Ano po? Praise God, nabasa niyo na po yung libro ng chapter 20. Ang Tagalog po nito ay lungsod, kanlungan. Ayan, so Cities of Refuge ay ibig sabihin po nito ay lungsod or city ng kanlungan. Kanlungan or ito yung lugar or place of shelter. Okay? Or lugar kung saan safe ka na nandoon ka at hindi ka papatayin. Amen? Ang other English term for this refuge ay yung tinatawag nating fortress. Amen? Sabi nyo nga po, fortress. Fortress. Ayan, kaya yung response song natin mamaya, ang sabi niya sa chorus, I found my fortress in you. Amen? So, ang ibig sabihin ng fortress ay shelter or kanlungan or tahanan, or place of refuge. Yun, pare-pareho po yung ibig sabihin po ng mga salitang iyon. So, kapag sinabing fortress,
It's also a place of protection or a place of shelter na tayo po ay ligtas po doon. Dahil ito po ay covered ng bakod na matataas at hindi basta-basta ito kaya lusubin or pasukin ng mga kalaban. Amen. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading sa araw po na ito. Amen. Joshua chapter 20 verses 1 to 4. Verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moses. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, tumarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papasukin siya roon at papatirahin. Tayo po is madaling madalangin. Panginoon, dalangin po namin na muli ay kausapin mo po ang bawat isa at ipaliwanag mo po sa amin ang cities of refuge o ang lungsod kanlungan na ito na nabanggit po sa iyong banal na aklat, Panginoon. Lord, ano po ba ang significance o ang kahalagahan nito ngayon sa buhay po namin? At ano po ang mga aral na mapupulot po namin sa kwentong ito? Kaya Panginoon, puspusan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. O Holy Spirit, ikaw na po magsalita at mangusap po sa amin. Gamitin mo lamang po ang aking labi para maipahatid sa iyong mga anak at iyong mga kapatiran, Panginoon, ang iyong nais namin malaman at matutunan sa kwentong ito. Ganoon din, Panginoon, dalangin namin na makita po namin ang iyong anak na si Jesus sa kwentong ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Ayan. Praise God. So, ito po ang ating mga naging topic sa Book of Joshua. Question, pang ilang Sunday na po natin na pinag-aaralan ang Book of Joshua? Pang ilang episode na po natin ito? This is now our 14th, okay? Pang 14, 14 na linggo na pinag-aaralan po natin ang Book of Joshua. And again, hopefully by the end of the year ay matapos na po natin ang Book of Joshua so that we can proceed with the Book of Judges next year. Amen. Praise God. Bagong taon, bagong libro na naman ang ating sasaliksikin at pag-aaral. Amen. Tanong, napapagod na po ba kayo sa pag-aaral ng Bible? Amen. Question, napapagod na po ba tayo? Nakakapagod po ba? Hindi. Amen. Akala ko napapagod na po kayo. Ang tanong, palitan natin yung tanong, masaya at natutuwa po ba kayo sa pag-aaral ng Bible? Amen. Praise God. So, as much as I wanted to, si Lord gusto niya mismo na maging interesting at kaabang-abang ang mga kwentong ito na kanyang isinulan mismo sa banal na aklat. Amen. So, as much as ako po ay na-excite every time na pinag-aaralan ko at sinasaliksik ko yung mga bagong libro na hindi natin napag-aralan. I hope na ganoon din po kayo na linggo-linggo habang binubuklat at sinusuri natin ang bawat verses ng Biblia ay talagang natututo po kayo at marami po kayong nalalaman at nadi-discover. Amen? Praise God. So masaya po ako ngayon dahil malaya po akong mag-Tagalog. Kasi wala po si Sister Sweet. Amen? Dumutubo na yung ilong ko ng dalawang ngayon ko sa kakapilit na straight English yung message. Kasi nakikita ko dito siya, hindi niya yata naiintindihan kapag tayo po ay nagtatagalog. Pero nanonood pa po pala siya ngayon sa sabi ni Ate Esther. Si Ate Esther po kasi may laglag po siya ngayon. So, they chose to stay po sa bahay nila at sinamahan po sila ni Sister Sweet dahil naalis na po si Sister Sweet this Wednesday. Pabalik na po sila sa US. And sabi niya po, hopefully, as soon as possible, babalik daw po siya kasama na lahat ng mga kapatid niya pa. Amen, palapakan natin si Lord dahil sabi nga po ni Sister Sweet kay Ate Esther, Mama, I love your church.
Amen. I love your church and I really see that naranayo po ay pamilya ko sa bahay sa bahay na ito. Amen. Kaya naman nakita nila kung bakit ayaw nang bumalik ni Auntie sa Amerika dahil dito pa lang po sa church ay may family na po siya. Amen. At tayo po yung spiritual family ng bawat isa. Amen. Praise God. So, alam niyo po, naniniwala po ako talaga na a man is, sabi di ba, there, yung island, term doon? No man is an island. Amen. No man is an island. Parang hindi talaga pinlan o sinadya ng Diyos na tayo po ay ma-isolate or walang makasalamuha. Amen. Kailangan binigyan niya si Adan ng Eva para makausap, ganun, or makasama. At naniniwala po ako na parte talaga yung community. Lalo na kung ang community na ito ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, hindi natin masisi yung ibang tao na sumasali sa mga fraternity, di ba? Kasi nga, they feel they belong, kaya sumasali sila doon. Amen? Kasi may napanood akong fraternity na nilalagyan sila ng mark dito. And parang nakakakaba na, susunugin yung dito mo at magkaka-peklat ka dyan. Pero it's an actual showing or pagpapakita na parte ka na ng pamilya nila. Amen. At nakita ko yung mga comments na natutuwa yung mga kanyang ka-fraternity or kasama sa asosasyon na yun. At na-realize ko na kung ganun po sila na masaya na may kasama po sila, dapat tayo rin po mas masaya po tayo na mayroon tayong mga kapwa anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Amen! Praise God. So, I hope that you found this church as your shelter, amen, as your city or one of the cities of refuge of the Lord. Amen! Para iparamdam niya sa inyo ang Kanyang presensya at pag-ibig. Amen! Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon at dapat tayo din po sa church ay nagmamahalan. Amen! Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, I love you, kapatid. Amen. Yung nasa likod din po, mahal kita, kapatid. Amen. Dapat sagutin niyo din siya, sabihin niyo sa kanya, mas mahal kita, kapatid. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Ayan. Hallelujah. So, hahanapin din po natin si Jesus sa kwentong ito after po nating pag-aralan kung ano yung mga lesson sa story po na ito. At meron po tayong 4 na video clips na panonoorin, ay 3 po yata, na video clips na panonoorin para mas lalo po nating ma-appreciate at maunawaan po yung message po na ito. Amen. So, question. Sino na po ang nakapagbasa ng Joshua chapter 20? Pakitaas na po yung kami, parang wala pong nagbabasa sa inyo ng Bible. Amen. Sino po yung ngayon palang mababasa ang Joshua chapter 20? Amen. Praise God. That is honest po sila. Si Honesto. Praise God. Wala pong masama na first time po natin itong mapag-aralan. Kasi ako rin po personally, nung pinag-aaralan ko po ito, first time ko din pong nasaliksik ang patungkol sa mga lungsod kanluwang ito o yung tinatawag na cities of refuge sa Bible. Ayan. So, tanong, ano ulit yung 3 parte ng Book of Joshua? Yung 3 parts or pagkahati-hati ng libro ng Joshua. Unang part ay yung tinatawag na pagpasok or in English, yung pag-enter nila sa Promised Land. Amen. Ano yung pangalawang part ng Book of Joshua? Pagsakop or yung pag-conquer or paglusob nila sa mga lupa sa Promised Land. And ano yung last, which is now the part of our topic this Sunday, pagkahati-hati or yung division na ng Promised Land. Kasi po, natapos na natin yung pag-enter nila ng Promised Land, na pag-aralan na rin natin yung mga parts sa Book of Joshua na nilusob nila ang Promised Land, subalit hindi nila ito nalusob lahat. Kaya ipagpapatuloy yung pagsakop sa Book of Judges, na kung saan patay na si Joshua at yung mga judges or leader na itatalaga ng Diyos ang mangunguna sa kanila para i-conquer pa or sakupin pa yung mga ibang parte
ng Promised Land. At dahil nga po mamamatay na po si Joshua, ay inumpisahan na po nilang hati-hatiin yung mga lupa na nasakop na nila. Amen? Malinaw po? Para at least ma-fulfill yung mission ni Joshua na ma-divide na or maalat na kung saang parte ang bawat tribo, ay sinimulan na nila itong isubdivide or hati-hatiin bago pa man din sumakabilang buhay si Joshua sa last part or last chapter ng libro ito. Amen? Ano ulit yung tatlong part ng Book of Joshua? Number 1, pagpasok. Pangalawa, at pangatlo, amen. So, isa-isahin natin ulit yung nilalaman ng chapter 13 to 21 para malinaw po sa atin. Dahil hindi na po natin iisa-isahin ang nilalaman nito. Dahil kung nabasa nyo na po ito, makikita nyo po na in-identify lang po sa bawat chapter ang mga specific na parte or portion ng Promised Land na ibibigay sa kanya-kanya or bawat tribo. Amen? So ano ang nangyari sa chapter 13? Doon babanggitin ang mga lupaing hindi pa nasasako. At pag-aaralan natin yan next week, 13 and 14, don't worry. And then, sasabihin din dyan yung mga lupa na ibibigay kay Reuben, Gad at Manasseh sa other side ng Jordan River. Ano naman po ang pamagat ng chapter 14? Ang paghahati-hati ng Kanaan at ibibigay kay Caleb ang Hebron. Magiging topic po natin yan next Sunday. Chapter 15, ang mga lupain para sa tribe ni Judah. Sa 16, 17, kaninong tribe po yung i-identify or sasabihin po doon, ang mga lupa na ibibigay kay Ephraim at sa kalahati ng Manasseh. Kasi meron pa pong half portion of the tribe of Manasseh ang wala pa pong lupa. Okay, sa chapter 18, kanino pong lupa yung i-discover or ituturo doon? Lupa ni Benjamin. Sa chapter 19, kaninong lote po ang mapupunta dyan? Kay Simeon, Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali, Dan. At yung specific na location ng lupa na ibibigay kay Joshua. Hindi po yan Jose, hindi po si Jose ang sinasabi niya, si Joshua. So nakita niyo po ba na color blue? Si Caleb at Joshua. Kasi po, ang point po nito, maliban sa 12 tribes, bibigyan din po ng specific na lupa or mana si Caleb at si Joshua. Amen? Naalala niyo itong dalawang spy na ito na nagtiwala sa Diyos na kaya nilang lusubin ang Kanaan? Grabe, no? So, doon ipinapakita na kapag tayo ay maniniwala sa plano ng Diyos sa buhay natin, sigurado ito at kakaloob niya ito sa atin. Amen? So, para tayo ay magkaroon po ng mga pagpapala na galing sa Diyos mismo, dapat i-claim na natin ito at paniwalaan ito. Amen? Lalo na kung alam natin na ang mga bagay na ito na ipagkakaloob na sa atin, ay ang Diyos naman mismo ang maitataas at mapapapurihan. Amen? So, sana maging ganun po yung ating kaisipan na i-claim na po natin na ibibigay po sa atin ito ng Diyos. Lalo na kung alam natin na magagamit ito ng Diyos para sa atin. Amen? Kasi naniniwala po ako na kapag ang mga prayer request natin ay makamundo, or ang prayer request po natin ay parang ang sarili lamang natin, or yung tinatawag na mga selfish prayers, or yung mga ikaw lang naman ang mapupuri, or ikaw lang din naman ang mag-glorify doon, or ikaw lang din naman ang maitataas, or ikasasama mo lang din naman yung panalangin na yun, maaaring hindi ito ipagkaloob ng Diyos sa atin. Amen! Praise God. And finally, for chapter 20, ito na po yung pag-aaralan natin ngayon, ang mga tinatawag na lungsod, kanlungan, or ang cities of refuge. Amen. Alam nyo ba, sa Book of Deuteronomy ay na-tackle na ito. Nung pinag-aaral natin yung Book of Deuteronomy, gusto ko na talaga siyang ituro. Kasi shortcut natin into 3 parts lang ang Book of Deuteronomy. Question, pang-ilang libro sa Bible ang Deuteronomy? Pang-ilang libro ang Deuteronomy? It's the, nakalimutan niyo na agad.
Tanungin mo yung katabi mo pang ilang libro ang Deuteronomy. Amen. Pang-lima, this is the last book of the Torah. Ano yung limang libro ng Torah? Yung limang naunang libro sa Genesis. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So sa book of Deuteronomy, na topic na po ito. Kaso nga hindi natin siya totally in-exhort kasi shortcut natin sa 3 parts or Sunday lang yung Deuteronomy. Kaya ngayon, nililit talaga ako ni Lord na ituro siya. Kasi mababanggit yan sa mga succeeding kwento na. At least pag nasabi na Cities of Refuge, meron na tayong idea kung patungkol saan iyon. Amen? In fact, nung pinag-aaralan natin yung mga Ten Commandments, tapos yung mga laws sa Leviticus, at saka sa Numbers, Deuteronomy, nababanggit na doon na kapag nakapatay sila, may tatakbuhan silang place. Amen? Naalala niyo yun? Kasi, di ba, possible na mag-commit sila ng murder, or makapatay sila, pero hindi nila ito sinasadya. Or parang it's a matter of self-defense. Amen? So kung gano'n po, ay binigyan po sila ng Diyos ng opportunity para maligtas sa mga kasalanan ito na kanilang nagawa. Amen? At naniniwala po ako na lahat po tayo ay makaka-relate sa mga taong ito na tinatawag na, nakalimutan ko yung term, yung English term. Basta yung mga taong nakapatay, manslayer. Sabihin nyo nga po, manslayer. Manslayer, ang tawag sa kanila, yung mga nakapatay. Wow, happy birthday, Martha. Nandito ng ating second birthday girl. Ayan. Happy birthday to you. Ayan, may pa-commercial po, ano. O, harap na po kayo sa akin. Balik na po tayo sa kwento. Praise God. Kaya dapat talaga yung pintuan na sa likod. Kasi kapag kami pumapasok talaga dyan, ano, grand entrance. Amen. And last part ng division of Canaan is the cities na ibibigay sa mga Levites. Amen. Dahil nga hindi sila magkakaroon ng specific na portion na buo na magkakadikit-dikit, sila naman po ay bibigyan ng portion sa lahat ng lupalop ng mga 12 tribes or sa lahat ng share ng mga 12 tribes para manguna sa mga offering. Amen? At tumanggap ng mga hayop para sa kabayaran ng kasalanan ng mga Israelites. Amen? Para hindi ka napupunta sa lugar ng Judah, sa location ninyo, sa tribe ng Manasseh, may pare doon para doon ka na mag-offer. Amen? Kasi kung iisa lang yung location, ang layo-layo pa nang pupuntahan nila para lang magkaroon ng offering. Malinaw po? Amen. Praise God. Parang sa ating lugar ngayon, may kanya-kanya tayong mayor, di ba? Para manguna sa atin at doon tayo humingi ng tulong kung sakaling kinakailangan natin ng pamumuno niya or ang tulong niya. Hindi na tayo pupunta sa Pampanga or sa Cebu or sa Manila para humingi ng mga tulong. Ayan. So, i-review lang po natin ulit yung ating mga natutunan sa last Sunday kasi part po ito ng message. And even sa mga susunod pa na chapter ay parte po ito. So, i-refresh lang natin. Ano yung number 1 na natutunan natin? God has allotted a specific portion of blessing and inheritance sa bawat isa. Amen? May ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin ng mga pagpapala. Amen? At sometimes hindi tayo sabay-sabay na nakakatanggap nito. Amen? Kaya huwag po kayong malungkot kung may mga kabatch po tayo or kaedad tayo na mas nauuna po yung blessing nila. Amen? Hindi po ibig sabihin na nauna na yung blessing nila ay wala na po yung sa atin. Kasi dahil maaaring ibigay ng Diyos yung pagpapala sa atin sa mga susunod na buwan, susunod na araw o susunod na taon. Amen? At ganoon po yung nangyari sa kwentong ito. Amen? Bakit? Tanong. Nung naghahatian na ba ng Kanaan, lahat po ba ay mayroon ng portion na lupa? Meron or wala? Wala. Ang mga Juda, ang mga Simeon, wala pa po silang lupang titirhan. Kasi yung lupang naalat sa kanila ay sasakupin pa lamang nila.
Amen? Subalit, yung mga nauna, ang Manase, ang Ruben, ang Gad, meron na silang ini-enjoy na blessing ni Lord. Amen? Kaya ang message dito is that panapanahon lang yan, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, panapanahon lang natin yan, kapatid. Amen. So, tuloy mo ang katabi mo. Kapatid, natanggap mo na ba yung papapala ni Lord? Hindi pa. Baka sa December, mapatanggap na natin yung bonus ka. Baka sa December pa lang natin marireceive. O malay nyo, sa January, di ba? Or malay nyo sa 2026, di ba? Or sa 2029 pa darating. Kasi yun yung God's perfect time. Amen? Amen. So, sabi mo sa atin yung kapatid, huwag kang malumbay kung hindi pa dumarating ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Dahil darating yan sa tamang panahon. Naniniwala ka ba doon? Amen. Tanungin mo lang katabi mo, kapatid, ano ba yung pinapanalangin mo sa Diyos? Tanungin nyo nga siya, kasi baka naman ang panalangin niya, manalo siya sa loto. Pero ang loto, sugal po yun. At hindi po gusto ng Diyos na tayo ay nagsusugal. Amen? Or baka naman ang panalangin nyo, sana manalo siya sa tong-ins. Or sana manalo ka sa mahjong. Ano po? Manalo sa wedding. Diba? So, at least naiintindihan natin na hindi lahat ng gusto natin ay naayon sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung hindi po ito papasok sa conscience. Amen? Sa 5C, naalala niyo po yung 5C of knowing God's will. Napaka-importante po doon yung konsensya na dapat pag ibibigay ng Diyos ay walang kasalanan, hindi tayo nagsisinungaling at walang masama sa ating pinapanalangin. Amen? At hindi tayo nagloloko. Amen? Kasi madaming scammer ngayon. Tapos ang prayer request nila, sana mas marami pa akong ma-scam. Parang yung Gcash, nakakaloka yung Gcash na naubos yung mga laman ng Gcash na tigto 2,000. Grabe no? Well, kung pinapanalangin mo na maka-scam ka, ay kapatid, ang sabi po sa Bible, you will reap what you sow. Amen? Aanihin mo ang iyong mga itinatanim. Kaya kung may mga nagagawa po tayong masama or kasalanan, ito po ay ating aanihin. Praise God. Thank you, Lord. Number 2, God wants everyone to settle and enjoy their portion of blessing. Amen? Nais po ng Diyos na tayo po ay i-enjoy natin yung ating mga pagpapala. Dahil alam niya na siya naman din ang mapupurihan at itataas sa mga pagpapalang iyon. And number 3, dahil gusto po ng Diyos na tayo po ay namumuhay ng may kapayapaan. In other words, dapat tayo po ay masaya sa blessing ng iba. Amen? Ayaw niya na tayo ay naiinggit. Amen? Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, ang inggit ay hindi galing sa Diyos. May mga kinaiingitan ba kayo? Huwag po kayo maiingit sa kanila. Dahil may inilaan po ang Diyos para sa inyo na para sa inyo lang. At hindi ibibigay para kanino man. Amen? Kasi syempre kung may inilaan siya na, for example, na bagay para sa iyo na, for example, lifetime partner mo, syempre para sa iyo lang yung lifetime partner na yun. Amen? Alam ka namang lifetime partner din siya ni ano. Siya pa lifetime partner siya ni ganyan. Tatlo-tatlo ang pagbibigyan ni Lord. Hindi, para sa iyo lang yun. Amen? Amen. Praise God. Kaya may mga blessing talaga si Lord na kayo lang talaga ang mag-i-enjoy nun. Kasi kayo lang talaga ang pinaglaanan niya nun. Amen? So I'm sure lahat po tayo ay na-realize na or na-experience natin yung mga ganong blessing na nakita nyo, sa inyo lang talaga yun ibinigay ng Diyos. Amen? Kaya yung mga asawa nyo, para sa inyo lang yan. Amen? Baka mo kasi asawa hindi yan para sa ibang tao. Amen? Ang asawa nyo ay para sa inyo lang at ibinigay lang ng Diyos para sa inyo. Amen? Praise God. Number 4, nawala na yung ating ano. Technical team, nawala na yung ating PowerPoint. Sabi nila mag-Jollibee na daw tayo. Review pa lang po ito, hindi pa po tayo nagsisimula sa Cities of Refuge. Baka next Sunday na po ito magiging topic. Sister Micah, namatay po yata yung ating PowerPoint po. Ayan. So, number 4, ano po yung number 4? Ayan, kasi gusto ni Lord na mag-recite po kayo at
reviewin nyo yung mga napag-alala nila sa din. Yung number 4, God wants people to be content or makontento sa kung ano man yung ibinigay or ipinagkaloob sa kanila. Amen. And finally, number 5, ano po yung sabi ni Lord? Just wait, maghintay for your share. Because the Lord will give it to you in His perfect time. Ayan. So, kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, maghintay ka lang. Amen. Paano kung sabi niya, napapagod na ako maghintay? Kasi patay din naman para sa iyo yun talaga. Amen. Baka it's a no, or maybe next time. Ayan. Praise God. So, last question. Ayan. Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Where is Jesus in the story? Amen. Nakikita na po ba natin ang slide? Jesus is like Joshua who will reveal to us what the Lord has allotted for us. Amen. So, si Jesus ay parang yung pagcast ng lot, amen, or yung palabunutan na magre-reveal or magsasabi sa atin kung nasaan ang para sa atin. Amen? Gaya pero lang sabi ko, hindi na po napapanahon or biblical na iaasa natin sa palabunutan or sa raffle draw or sa yung pag-draw ng dice ang kalooban ng Diyos. Amen? Dahil ang kalooban ng Diyos ay malalaman natin sa pamamagitan ng ano po, banal na spirito na ibinigay niya po sa atin. Amen? So gusto pong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyo, kausapin mo po ang Holy Spirit na ibinigay niya sa iyo para ang Spirito ng Diyos na nasa sa iyo ang magre-reveal at magpapakita sa iyo kung ano man yung inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Praise God. So I think we can now proceed to the second part. Ayan po yung ating partition ng Book of Promised Land. Ayan. So before we start, may panonoorin po tayong video clip. Ayan, para po ipapaliwanag niya sa atin at bibigyan niya tayo ng short background kung patungkol saan po ba ang cities of refuge po na ito. So light off po muna tayo at panoorin po natin ang video clip po na ito. A chapter a day to brighten your way. Not just a place of refuge, but a place of acceptance. Hello friends, let us read the Bible together. Today we'll be reading Joshua chapter 20. Do you still remember the cities of refuge? In Deuteronomy 19, we read about the refuge cities in detail. They mainly protected people who had committed manslaughter, giving them a place to live where they could avoid retaliation. The generation led by Joshua probably didn't know much about the system. So today we will see that God once again commanded Joshua to set up refuge cities all throughout Canaan. Let's read chapter 20 together. Joshua, chapter 20. Then the Lord said to Joshua, "Say to the people of Israel, appoint the cities of refuge, of which I spoke to you through Moses, that the manslayer who strikes any person without intent or unknowingly may flee there. They shall be for you a refuge from the avenger of blood. He shall flee to one of these cities and shall stand at the entrance of the gate of the city and explain his case to the elders of that city. Then they shall take him into the city and give him a place, and he shall remain with them. And if the avenger of blood pursues him, they shall not give up the manslayer into his hand, because he struck his neighbor unknowingly and did not hate him in the past. And he shall remain in that city until he has stood before the congregation for judgment, until the death of him who was high priest at the time. Then the manslayer may return to his own town and his own home,
to the town from which he fled. So they set apart Kedesh in Galilee in the hill country of Naphtali, and Shechem in the hill country of Ephraim, and Kiriath Arba, that is Hebron, in the hill country of Judah. And beyond the Jordan, east of Jericho, they appointed Bezer in the wilderness on the tableland, from the tribe of Reuben, and Ramoth in Gilead, from the tribe of Gad, and Golan in Bashan, from the tribe of Manasseh. These were the cities designated for all the people of Israel and for the strangers sojourning among them, that anyone who killed a person without intent could flee there, so that he might not die by the hand of the avenger of blood, till he stood before the congregation. Praise be to God. Even in different generations, His mercy always remains the same, protecting everyone. If you know Jesus, then I'm sure that the establishment of the cities of refuge easily reminds you of Him. The refuge cities didn't just provide shelter, they were also a place of reacceptance. People could learn new skills and start a new life after hiding in the refuge cities. It's like how we've made mistakes, but we are now accepted under Jesus' protection and given a new life. Let's come to Jesus again today without fear. Don't worry, trust that His hands are always open to welcome you. Let's pray. Dear Jesus, thank you for accepting me, protecting me, and forgiving me for all my sins. I too will live a new life under your wings. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Chapter a day to brighten your way. See you tomorrow. Ayan. So, nagkaroon po ba tayo ng idea kung patungkol po saan ang cities of refuge po na ito? Amen. Ayan. So, let's start with verse 1, chapter 20. Huwag kayong mag-alala kasi 9 na verses lang po ito. So, maiksi lang po siya. Ayan. Verse 1. Sabay-sabay po natin basahin. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lungsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moses. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakbo roon upang makaligtas sa paghihiganti ng namatayan. Amen. So, ang tanong ngayon, paano tayo makaka-relate sa kwentong ito kung wala namang na mga cities of refuge na ito ngayon? Amen? How can we relate, especially to those people na nakapatay na hindi sinasadya? Yung mga tinatawag na manslayer. Amen? Question, sino po dito ang nagkasala na? Amen. Sino po dito hindi pa nagkakasala? Sino pa po dito hindi pa nagsisinungaling at gumawa ng mali? Amen. Lahat po tayo. Kaya lahat po tayo ay makaka-relate doon sa mga taong ito na nakapatay. Dahil kailangan po nila ng protection, ng comfort, ng kaligtasan. Amen? So we are all like those manslayer o yung mga taong nakapatay. Sabi po sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen? At wala man po sa atin ang hindi pa na-experience na gumawa ng masama or ng bagay na hindi ikinalulugod ng Diyos. Praise God. Ang sabi po sa verse 4, maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, pumarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lungsod, at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya at doon siya patitirahin. So yan po ang itsura po ng fortress. Amen? Kaya nga sabi sa ibang English version para daw itong castle. Amen? Na mayroon pong bakod at mayroong main entrance. Kasi hindi ka makakapasok sa lugar na yon o sa lungsod na yon kung hindi ka papasok sa main gate. Amen? Dahil wala na pong ibang daan papunta po sa lungsod na yon. At ganoon din po, ang gate po na ito ay kawangis po ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na siya lamang ang daan para sa kaligtasan. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-over the bakod.
Kasi hindi po tayo papapasukin. There's only one way to this shelter. There's only one way to this fortress. And that is through Jesus Christ alone. Malinaw po? Amen. Verse 5. Kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga-roon, sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang hindi sinasadya at hindi bunsod ng galit. Amen? Bakit po? Dahil po sa Old Testament, ang mga taong pumatay ng sinasadya, yun po yung tinatawag ng murder. Ibig sabihin, meron talaga silang plano na pumatay, ay hindi po parte or kasama ng shelter po na ito. Amen? Praise God. Kaya po, parte po dito ang repentance na tinatawag po na pag-acknowledge, amen, na siya po ay hindi niya sinasadya or guilty, hindi po siya guilty sa nagawa niya po murder or pagpatay. Amen. Praise God. Kaya, sabi po sa verse 6, ayan po, mananatili siya roon hanggang sa litisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi namamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. So, mag-i-stay po siya doon sa cities of refuge or sa lungsod kanlungan hanggang sa hindi pa po namamatay yung high priest din po na nakatalaga doon po sa lugar po na yun. Amen. At kung mangyari ito, kung mamamatay na yung high priest, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya ay nakapatay. So nakikita niyo po yung detalyadong mga rules patungkol po dito kasi may consequence din po siya na hindi siya basta-basta balik sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Pero at least, ligtas po siya sa lugar po na ito. Amen? Bakit po? Kasi po sa batas po natin sa Philippines, I believe ang tawag po doon ay distiero. Mayroon pong parusa na tinatawag na distiero na kung saan ikaw po ay nasa isang particular na location lang. Say for example, sa bahay mo lang, hindi ka pwedeng lumabas. May particular radius or distance na dapat doon ka lang sa lugar na yun at hindi ka lalabas. Amen? Kasi yun ang penalty sa nagawa mong kasalanan. At sabi sa mga nag-aaral ng mga Bible, ng mga batas na ito, ang nakita nila kaya yun ang ipinataw na parusa sa kanya kasi in fact, hindi naman daw talaga yun parusa, kundi protection sa kanya. Kasi parang hindi siya basta-basta malusog or bawian ng mga nagkasala po siya. Amen. So again, we will watch a short video clip para po mas ma-appreciate po natin ang video po, ang message po na ito. Amen. Ayan. Sa mga nasa taas, kung hindi niyo po nakita yung video, wala po kayong naintindihan. Ang narinig yun lang, di ba kaya sabi ko sa inyo, bumaba po kayo para makita niyo po yung mga videos po natin. Amen. Praise God. Na-appreciate niyo po yung video, yung connection niya sa message.
Amen. Ayan. So ngayon naman po ay papakita po namin sa inyo ang mga specific na lokasyon ng 6 na cities of refuge na ito. Amen. Nung nakaraang linggo, nakita niyo po ang location ng Kanaan. At sinabi ko po na ito lang po talaga ang promised land. Amen? Ito po yung Jordan River at yung kalahati po ay part ng Moab at hindi po part ng Kanaan dahil dyan po yung mga ibang Israelites nag-settle dahil ayaw na nilang tumawid sa promised land. So, ang buong part na ito ay naging tahanan or lugar ng mga Israelita. Kasama po ang part ng ito ng Manasseh, ng Gad, at ni Reuben. Pero originally, ito lang talaga ang promised land. Amen? Malinaw? At yung part dito ng Judah at ng Simeon, hindi pa po nila yan nasasako. Kasi ang ginawa po nilang pagsakop, nag-start silang paganyan, paganon, tapos yung paganon, hindi pa po nila na sasako. So nakikita niyo po ba yung mga star? Yung 6 po na star, yan po ang location ng mga tinatawag na cities of refuge. Okay, so ano yung una? Pinili nga nila ang Kadesh sa Galilea, sa kaburulan ng Naphtali. Nasaan po yung Kadesh na nakikita nyo? Andun po siya sa pinakataas, sa part ng Naphtali at malapit sa location ng tribe of Asher. Ano yung pangalawa? Ang Shechem, the cities of refuge in Shechem, sa kaburulan ng Ephraim. So, nakikita niyo po ba kung nasaan yung Shechem? Ito po, dyan. Kasi yung part na yan is hilly siya, or mabundok siya, parang sa Benguet, or sa mountain province po ng Benguet. So, ang Shechem po, ang pangalawang cities of refuge. Pangatlo, ang lungsod ng Abra. Tama ba? Arba, sorry. Arba, iba pa ng Abra sa atin pala yun. Okay, sa lungsod ng Arba or Hebron. So, sa nasa baba na po siya. Malapit po sa location ng Judah. Ayan. And number 4, verse 8, sa ibayo naman ng Jordan, sa kaburulan nasa silangan ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa lupain ng Reuben. So, nakailang cities na po tayo? 4. So, ano yung number 1? Kadesh. Pangalawa, Shechem. Pangatlo, Hebron. Pang-4, Bezer. Ayan. Pang-5, ang Ramoth sa Gilead. Sa lupain naman ng Gad. Ito po yung Ramoth. So, ang description pa ganun po siya. Amen. Then, last, ang Golan. Golan sa Bashan. Ayan. Na nasa lupain ng Manasseh. Yan yung mga Manasseh na hindi tumawid sa promised land. Amen. So, grabe no, noon, malamang kailangan itong ipamalita para alam mo kung saan ka tatakbo. Amen. Kasi kung nandito ka sa lugar na ito, nakapatay ng di sinasadya, saan ka kaya pupunta? Sa ang pinakamalapit na city, sa Bezer. Amen. Kasi pag pupunta ka sa Kadesh, pakingalin ka ng masyado kasi masyado na siyang malayo. Amen. Pwede rin naman siguro sa Ramoth kung feel mo pang mag-jogging ng mas malayo pastoran. Baka naman maabot ka ng mapatay, di ba? Kung tatakbo ka ng Ramoth, dito ka lang naman malapit sa Bezer. Ayan. So, nakikita ko po kasi ngayon yung kahalagahan ng tinatawag na information dissemination. Amen. Kasi kung hindi mo alam ang mga lugar na ito, akala mo wala ka ng pag-asa. Amen? At ganun po ang salita ng Diyos. Kung hindi ka po well-informed sa salita, akala mo wala ka ng pag-asa. Akala mo wala ng halaga yung buhay mo. Akala mo katapusan mo na nung nagkamali ka o nakapatay ka na hindi sinasadya. Amen? That's why, kinokompara ko po ito sa pag-aaral ng Biblia kasi sa time na ito, kung hindi ipapaliwanag or aalamin yung location, malamang hindi mo alam yung pupuntahan mo. Amen? Kasi, bakit po? Maaaring narinig mo na mayroong pong lungsod kanlugan sa Kadesh
Pero hindi mo yun alam puntahan. Amen. Kasi malalayo pong lugar po ito. Amen. Hindi po ito parang dagupan lang na malapit. Bansa po ito. Amen. At hindi lang po isang bansa, kundi 5 bansa. Ang bansa ng Syria, Lebanon, Jordan, Israel, of course, at ng Iraq. So, ganun po sila kalalayo. Kasi baka naman akala niyo pupunta lang kayo sa Malta. Diyan ay, hindi po. Okay lang sana kung nandyan po yung isang cities of refuge. So, doon ko po nakikita na kung alam mo po yung mga sinasabi ng Diyos, hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo maliligaw. Amen? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, kung pinag-aaralan po natin yung mga kwento dati sa Bible at natuto na po tayo sa mga pagkakamali nila, maaaring tayo po ay ma-warningan na at huwag nang ulitin yung mga naging pagkakamali nila. Amen? Malinaw po? So, sinasabi ko po yun para magkaroon po ng sense at application po ang pag-aaral na ito. Kasi baka pumunta pa po kayo sa Kadesh, kung nakapatay po kayo, or baka literal na pumunta pa po kayo sa Lamon. At kasi baka mali yun, hindi na yan cities of refuge ngayon, di ba? Baka isa ng malaking city na marami ng Starbucks, amen, or marami Boss Coffee. Hindi natin alam kung ano itsura na ng mga lugar na yan. Pero nung panahon nila, ay yan po ang sinambit o itinalaga ng mga lungsod kanlungan na kanilang tatakbuhan. Amen. So verse 9, this is now the last verse. Amen. Marami na tayong matapos. Palapakan natin ating Panginoon. Amen. Alam ko, nagugutom na po kayo. Tanungin nyo ano kapatid mo, kapatid, gusto mo naman kumain ng Jollibee. Amen. Huwag ka masyadong excited kapatid. Amen. Meron pa tayong 1 hour. medyo mahaba pa itong message. Okay, verse 9. Ayan. Ito ang mga lungsod kanlungan na pinili para sa mga Israelita. At para sa sino mang kayuhang naninirahang kasama nila. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring pumunta roon hanggang sa siya'y litisin sa harap ng mga taong bayan upang huwag mapatay ng mga kamag-anak ng namatay. Amen. So, question. Kanina, nasabi natin na tayo ay nakaka-relate or makaka-relate doon sa mga manslayer o yung mga nakapatay dahil lahat po tayo ay makasalanan at nagkasala at kailangan ng proteksyon at kaligtasan. Amen po? So ngayon, tanong, kasi dito na po tayo sa ano ang natutunan mo sa kwento, bakalitan po natin yung question na yan. The question now is, who can now be the cities of refuge? Amen? Kasi nga kanina sabi ko, wala na yung mga lugar na ito. So, ano pang saysay na malaman natin ang lokasyon nila kung hindi natin alam kung saan at paano ito puntahan. Amen? So, in the spiritual sense, ang tanong ko sa inyo, sino ngayon ang mga cities of refuge na ito sa panahon ngayon? Amen? Jesus. Amen. Sino pa po? Ano po? Church. Amen. Praise God. Sino pa po? Si Jesus, ang church, at sino pa po? Kayo. Amen? Sabi mo sa kapatid, kapatid, ikaw. Ikaw ang daan para sa kaligtasan ng ibang tao. Amen? Of course, hindi ikaw yung literal na daan. Ipapakilala mo kasi sa kanila yung daan. Si Jesus. Amen? So, ang point po natin dito, kapatid, sa panahon po ngayon, marami pa rin pong tao ang nangangailangan ng proteksyon, ng comfort, ng kalinga, ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Of course, given na si Jesus talaga yung dapat nilang puntahan. Pero, kaya nga po, ipinaramdam yun sa atin ng Panginoong Diyos para tayo po ang kanyang maging instrumento or channel nung tinatawag na lungsod kanlungan. Amen? Para tayo po yung mga cities of refuge. Amen? Bakit po? Kasi po,
ang lesson po dito, kapag ang isang tao ay alam niya nang nagkasala siya, dapat iparamdam po natin sa kanya yung love. Amen? Yung pag-ibig na mayroon pa pong taong nagmamalasakit sa kanya. Amen? Kasi ang nakikita kong problema, kapag kayong mga mahal natin sa buhay ay nagkakamali na nga, pinapalayas pa natin. Amen? Alam na nga natin nagkamali sila, mas lalo pa natin silang inaapi. Amen? Mas lalo pa natin silang pinapalayo. Hindi natin sila tinatanggap, kagaya ng mga cities of refuge na ito na tinatanggap sila para iligtas at ma-revive yung kanilang kaisipan na sila ay wala nang maaasahan at matatakbuhan. Malinaw po, bakit ko po yung sinasabi? Kasi po, kung hindi po nila mararamdaman na may nila po ay mag-suicide. Amen? Yan po ang number 1 sa pag-aaral po na dahilan kung bakit kumikitil ng sariling buhay ang mga tao. Amen? Kaya nga po, for example, sa DepEd, we always motivate the teacher to apply yung positive. Ang mga lungsod kanlungang ito. Amen! So, maaaring kayo ang takbuhan ng inyong mga magulang. Amen! Maaaring kayo ang takbuhan ng inyong mga anak. Amen! Maaaring kayo ang takbuhan ng inyong mga kapatid. Amen! Ng inyong mga pinsan. Ng inyong mga kaibigan. Amen! Ng inyong mga estudyante. Ng inyong mga kakilala. Amen. That's why, alam niyo sometimes, naniniwala po ako na kapag ang isang tao ay may pinagdadaan ng problema, ang kailangan lang naman natin gawin ay iparamdam na nandoon po tayo kasama siya. Na makinig po tayo sa pinagdadaanan niya. Amen. Kasi sometimes, yung bungangan natin hindi makontrol kasi ganyan ba sa Pangasinan? Bumubunam, di ba gano'n tayo? Kung wala, di ba bagkasi ka? Di ba gano'n tayo? Yung parang, paano sila mag-open sa atin? Gano'n lagi yung narinig natin nila sa atin na ini-invalidate na natin agad yung kanilang mga feelings. Amen? Ini-invalidate na natin agad yung kanilang pinagdadaanan. So, ang tendency, hindi na sila mag-open up. Amen? Hindi na sila magsasabi sa atin ng kanilang pinagdadaanan na nararamdaman, kaya nakakat tuloy yung fellowship o yung communication ninyo. Kasi nga, alam niya na kapag nagsabi siya sa'yo ng problema niya, mas lalo mo siyang sisisihin. Amen. Question, sino po ang mga guilty na kapag gano'n may sinabi sa atin, sabi natin, bumubunam, maugadsi ka. Bagat lang eh. Di ba gano'n tayo? Pinupagpang kasi lalo na po ang mga magulang na yung mga older generation, na-experience natin yung mga younger generation na ang nanay natin hindi natin kakampi. Kapag sinagalingan tayo ng teacher, tapos magsusubok tayo sa kanila, ay maugod si ka. Ay, di ba? Yung ganun po, kaya yun po yung point na we have to let them feel the love of God through us. Amen! Praise God. And second, sino po ang mga cities of refuge po na ito? Tama po kayo. The church. Amen? Ang bahay-sambahan po, ang tahanan po ng Diyos, ang isa sa mga lugar na dapat maramdaman po ng ating mga kapatiran na may nagmamahal at nagmamalasakit po sa kanila. Amen? Kaya nga po, naniniwala po ako talaga na sa isang tao maliban sa ating mga physical or blood-related families, kailangan talaga meron tayong community. Amen, meron tayong kapareho ng pananampalataya at tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na pagbabahagi ng ating mga testimonies. Amen? Dahil yung mga testimony ng bawat isa ang nagiging kalakasan ng bawat isa. Amen? Kapag kinikwento po natin kung paano po kumikilos ang Diyos sa buhay natin, akala nyo wala lang po yun, malaki po ang impact nun sa mga nakakapakinig. Amen? Na pag sinishare po natin how the Lord works sa ating mga buhay, kung paano kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, alam nyo po, ang magiging effect nun, yung mga nakikinig, mas magiging sensitive na sila kung paano din kumilos ang Diyos sa buhay nila. Amen? Kasi naipakita mo na, ganun pala kumilos ang Diyos sa Kanya.
So siya, magiging sensitive siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Kasi marirealize niya na hindi pala aksidente yung mga bagay na yun. Kasi nakikita niya na paraan pala yun ng Diyos para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa at may nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Amen? Yun po ang nakakalungkot. Kasi once po kasi na ang isang tao, maramdaman niya talaga na walang-wala na talaga siyang matatakbuhan. Ulitin ko po sa inyo, malaki po ang posibilidad, ang chance na siya po ay magpakamatay na lamang. Amen? So nawa tayo po ay isa sa mga maging cities of refuge ng mga tao. Kasi kung pinagsarahan mo siya ng pinto o hindi mo siya pinapasok, baka ikaw na lang yung last na pwede niyang puntahan. Amen? Wala na pala siyang ibang malalapitan. Then, after kanyang sinubukan na kausapin, nagpakamatay na siya. Amen? Nagnawa ay hindi po natin yun pagsisihan. Amen? And finally, of course, the best place or the best city of refuge is no other than Jesus Christ Himself. Amen? Naniniwala po ba kayo na kung mayroon mang pinaka dapat takbuhan na lungsod ng luman ang mga tao, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoo o tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Only Jesus can save us from death. Only Jesus can save us from hell. Amen? And only Jesus can truly help us to overcome all our troubles at ang lahat ng ating mga problema o pinagdadaanan. Amen? So may last video po tayo na panonoodin para mas malinaw nating maunawaan at ma-appreciate ang cities of refuge po na ito. Pero muli, sino po ang mga cities of refuge? Number 1? You. Number 2? Church. Number 3? Jesus. Amen. Praise God. The book of Joshua, chapter 20, presents a fascinating concept: cities of refuge. These cities served a unique purpose for the Israelites. They were places of sanctuary, offering protection for those who had accidentally killed someone. This wasn't a safe haven for murderers, but for individuals who found themselves in unfortunate circumstances. Imagine, if you will, a world without structured law enforcement. Disputes were often settled personally, often violently. In such a world, the cities of refuge provided a vital safety net, preventing cycles of revenge and bloodshed. They offered a chance for justice to be served through a fair process. God commanded Joshua to designate 6 cities of refuge. 3 were to be located on each side of the Jordan River, ensuring accessibility for all Israelites. These cities were Kadesh, Shechem and Hebron on the west side, and Bezer, Ramoth Gilead and Golan on the east. Each city was carefully chosen for its strategic location. These cities weren't merely geographical locations. They represented God's mercy and His commitment to justice. They were a testament to His desire for order and fairness, even in a world often characterized by chaos and violence. The cities of refuge embody a delicate balance between God's mercy and His justice, a concept deeply rooted in ancient traditions and laws. On one hand, they offer refuge and protection to those who have unintentionally caused harm, providing a safe haven for those who have made mistakes without malicious intent. This demonstrates God's compassion and understanding of human frailty. Acknowledging that everyone is capable of error and deserving of a second chance, He recognizes that not all killings are premeditated acts of malice, and that sometimes accidents happen that are beyond our control. On the other hand, the cities of refuge also uphold justice, ensuring that there is a system in place to evaluate each case fairly and justly. The accused individual couldn't simply flee to a city and live out their days without consequence, as there were strict procedures to follow. They had to stand trial before the elders at the city gate, where their actions would be carefully examined and judged. If found guilty of intentional murder, they would be returned to their hometown to face punishment, ensuring that justice was not only served, but seen to be served. This system ensured that true justice was served, balancing mercy with accountability and compassion with responsibility. The process of seeking refuge was straightforward.
The individual responsible for the accidental death had to flee immediately to the nearest city of refuge. Delay could be fatal, as the Avenger of Blood, a designated family member of the deceased, had the right to pursue and kill the manslayer. Upon reaching the city, the fugitive would present their case to the elders at the gate. They had to prove the killing was unintentional. If their plea was deemed sincere and truthful, they were granted protection within the city. They were safe from the Avenger of Blood as long as they remained within its boundaries. The concept of the Avenger of Blood might seem foreign to us today. However, in ancient Israel, it played a vital role in maintaining social order. The Avenger of Blood was responsible for ensuring justice for their slain relative. This system, while seemingly harsh, prevented cycles of endless vendetta. The cities of refuge provided an alternative to immediate revenge. They offered a space for reason and due process to prevail. The Avenger of Blood, bound by the law, could not harm the manslayer within the city walls. This system, though imperfect, represented a step towards a more just and compassionate society. The cities of refuge, while rooted in the Old Testament, hold profound significance for Christians today. These cities were established by God as places where those who had accidentally committed manslaughter could find safety and await a fair trial. They point towards Jesus Christ, our ultimate refuge. In him, we find not just physical safety, but a deeper spiritual sanctuary. Just as the cities provided physical safety for the Israelites, Jesus offers spiritual sanctuary for all who believe in him. He is our protector, our shield, and our safe haven in times of trouble. Hebrews 6 verse 18 states that we who have fled for refuge in order to lay hold upon the hope set before us. This hope is a steadfast anchor for our souls, providing stability and assurance. Just as the Israelites fled to the cities of refuge, we too can flee to Jesus, seeking refuge from the consequences of our sin. In him we find a place of safety, where we are shielded from the storms of life. He offers forgiveness, grace, and eternal life to all who come to him in faith. His arms are always open, ready to embrace and welcome us into his loving care, providing peace and comfort. The parallels between the cities of refuge and Jesus are striking. The cities were easily accessible, strategically located throughout the land. Similarly, Jesus is accessible to all who call upon his name, regardless of their past mistakes or present circumstances. The cities of refuge offered protection from the Avenger of Blood. Likewise, Jesus offers us protection from the ultimate consequence of our sin, eternal death. He takes our punishment upon himself, satisfying God's righteous judgment in our place. Joshua chapter 20, though written thousands of years ago, still speaks to us today. Its messages transcend time, offering wisdom and guidance that remain pertinent in our modern lives. The cities of refuge, with their emphasis on mercy, justice, and refuge, foreshadow the ultimate refuge we find in Jesus Christ. These cities were sanctuaries for those seeking protection and justice, reflecting God's heart for the vulnerable and oppressed. They remind us that God is a God of both justice and compassion. His laws were designed to protect the innocent and provide a means of redemption for those who had erred. By understanding the historical and theological context of the cities of refuge, we gain a deeper appreciation for the richness and depth of the Bible. These ancient laws reveal the character of God and his desire for a just and compassionate society. We see how God, in his infinite wisdom, has woven a tapestry of redemption throughout history, culminating in the person and work of Jesus Christ, our refuge and our hope. This enduring relevance of biblical principles continues to inspire and guide us, reminding us of the timeless truths that shape our faith and our lives. Are you ready for the next chapter? Just click here to go straight to it. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Question, malinaw po ba yung message ni Lord? Naiintindihan po ba natin at na-appreciate ang tinatawag na cities of refuge? Amen. At alam na po ba natin kung paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Amen? Kagaya ng mga manslayer o yung mga nakapatay at nagkasala, tayo din po ay kailangan po ng tagapagligtas, amen, para
tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Ayan, so, last question na po. Nasaan si Jesus sa kwento ito? Where is Jesus in the story? Jesus is like the cities of refuge. Amen. Where you can go to be safe and be safe. Amen. So si Jesus ay kagaya po ng lungsod kanluwang ito na pwede nating takbuhan para tayo ay maging safe at maligtas. Amen. Naniniwala po ba kayo? Hallelujah. Ayan. So, as our response to the message, we will sing this song called Safe. Amen. Alam niyo po yung kantang Safe ng Victory Worship. Ayan. Alam niyo po, na-miss na ako kay Lord kasi 7 years ago, nasa Cebu po ako. At doon ko po ito unang napakinggan sa Cebu nung nag-attend po ako ng Victory Worship Service po nila sa SM po yun. Kasi may time po na nagkaroon po ako ng 1-week training sa Cebu with DepEd na kailangan, nandun na kami ng Sunday kasi Monday pa lang start na agad yung training namin hanggang Friday yun. So, nag-travel na kami ng madaling araw ng linggo, tapos nung hapon, hapon nakarating kami ng Cebu, tapos syempre hindi po ako nakapag-church dahil wala po ako sa Dagupan. Then, umattend po ako ng service nila, at ito po yung first time na napakinggan ko po yung salitang safe at na-appreciate ko po talaga siya. At sabi ko kay Lord, my anniversary. Kasi this week lang po, nasa Cebu din po ako. Then habang tinuturo niya po sa akin yung message na ito, talagang pinapakita niya po sa akin na He is my fortress. Amen? He is my place of refuge. He is the place na kung saan, kung kailangan kong ng kaligtasan at pakiramdam na ako ay nag-iisa, siya lamang yung aking maaaring takbuhan. Amen? So let us all stand at awitan po natin ang ating Panginoon. At dyan po pala nagtatapos ang mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na maibigin. Amen.